Inihayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo na hindi siya natatakot sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya dahil wala naman daw siyang kasalanan. Nitong Miyerkules, February 18, pumasok si Go sa sesyon ng Senado ilang araw matapos pangalanan ng ICC na isa siya sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad na madugong giyera kontra iligal na droga. Hindi naman po ako natatakot dahil wala naman akong kasalanan. Kaya po ako nandito ngayon. Wala po akong kasalanan. Iba po ang aking trabaho. Pahayag ni Go sa panayam ng mga reporter. Importante rito, dapat fair po. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Kaya po ako naririto ngayon. Dahil wala po akong kasalanan. Iba po ang aking trabaho. Muling iginiit ni Go na iba ang kanyang trabaho noon sa Administrasyong Duterte at ginawa lang umano ng dating Pangulo ang nararapat para protektahan ang mga kabataan laban sa iligal na drug. Si Pangulong Duterte, ginawa lang niya lahat noon. Sinugal niya ang kanyang buhay para sa kinabukasan ng ating mga anak na nakakalakad. Yung ating mga anak na tahimik at di nasasaktan. Kayo po ang humusga kung ano ang ginawa niya sa 6 na taon na siya po ang namuno sa ating bayan. Giit ni Go na nagsilbing special assistant ni Duterte. Iba po ang aking trabaho. At si Pangulong Duterte naman po, ginawa lang niya lahat noon. Ang lahat, no? Sinugal niya ang kanyang buhay para po sa kinabukasan ng ating mga anak na nakakalakad, yung ating mga anak na tahimik at hindi nasasaktan. Kayo po humusga kung ano yung ginawa niya nung 6 na taon na siya po ang namuno dito sa ating bayan. Sinakripisyo po niya ang kanyang buhay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Yun po ang kanyang ginawa. So hindi kayo mawawala sa Senate, hindi po kayo absent. Kaya na ako nandito eh. Ba't po ako pinapa-absent? Importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. Sasamahan ko po siya kahit saan. Sasamahan ko po siya kahit saan. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Narito ang sagot ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nang tanungin tungkol sa pagsama ng ICC prosecution sa pangalan ng 2 mambabatas bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari noong sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the
Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None as of the moment. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapatay? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na, at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7.
Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat. Next question, Malakay Tina Maralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ng attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, meron ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin as part of its statement. What do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto na iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Because if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest. Let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo.
Lalabas na ang ICC warrants at isusurrender sa Interpol sina Bato, sila Bongo at iba pa. Dito, sigurado na yan yung mga a-applyan ng arrest warrants. Ano na ba kasi ang sunod na mangyayari? Kung naglabas ng mga pangalan nila ay yung prosecution. Dati kasi redacted yan. Ibig sabihin, natatakpan ang mga pangalan. Hindi naman sinasabi kung sino. Natatakpan yan dati. Pero ngayon, hindi na. Ano na ito? Hindi na siya. Lesser redacted na. Yung mga pangalan, pinaalam na sa publiko. Kaya ngayon, alam na kung sino yung mga co-perpetrators ni Duterte. Ang sunod na mangyayari, mag-a-apply na ngayon yung prosecution sa pre-trial chamber. Mag-a-apply na. Ano ang i-a-apply? Maglabas na ng arrest warrants para sa mga ito. Parang katulad din sa atin sa korte. Naalala nyo si Bong Revilla? Si Bong Revilla nang maisampa yung kaso sa Sandigan Bayan, nag-apply kaagad yung prosecution na isyuhan ng warrant of arrest. Di ba? Ang bilis-bilis, naglabas na ng warrant of arrest eh. Ganyan din ang mangyayari dyan. Ngayon na inilabas na ng prosecution yung pangalan ng walo yung pangalan ng co-perpetrators, mag-a-apply na ngayon ang prosecution sa pre-trial chamber. Pag nag-apply na yan, lalabas na ang arrest warrant. Ngayon, ang pinag-uusapan, ano kaya ang gagawin sa ngayon ng gobyernong Marcos kapag lumabas yung arrest warrant? Sinagot na rin yan. Sinagot na ni Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, ang stand ng gobyerno pareho pa rin ang dati. Yung ginawa kay Duterte, yun pa rin ang gagawin ngayon. So ano yon? Aarestuhin sila, isusurrender sa Interpol. Pagka-surrender sa Interpol, isusurrender na sa ICC. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan na yung mga mangyayari ngayon. Lalabas na ang arrest warrants. Ngayon, sigurado kaya yan? Sigurado yan. Ang paglabas ng arrest warrants, sigurado, hindi lang natin alam kung kailan lalabas. Pero siguradong lalabas yan. Parang kamatayan. Ang kamatayan, siguradong darating, hindi mo lang alam kung kailan. O yan, ganito rin yan mga kabunyog. Itong arrest warrants na ito, siguradong lalabas yan. Kasi, linabas na yung mga pangalan eh. Dati naka-redacted yan. Redacted, ibig sabihin may natatakpan yan. Tinatakpan yung pangalan. Ngayon, hindi na eh. Pagka ganyan na hindi na tinakpan, ibig sabihin, ipupubliko na. Maglalabas na mag-a-apply na ng arrest warrant ang prosecution. Pag nag-apply na, pag nag-apply na ng arrest warrant, kasunod na niyan, ilalabas na yan ng ICC. Pag naglabas na ang ICC ng arrest warrant, sinigurado na ni Yussi Claire Castro na ang gagawin kila Bongo at Bato tulad ng ginawa kay Duterte. Ganon din ang sinabi ni John Vic Rimulya eh. Nang in-interview si John Vic Rimulya, sabi niya, kung ano yung ginawa dati, ganon pa rin. Kaya ibig sabihin, malinaw ang stand ng gobyernong Marcos. Ang stand ng gobyernong Marcos, walang nabago sa dati. Ganon pa rin. Kaya pala nung talakayan namin nung isang araw ni Secretary Llamas, ang sabi ni Secretary Llamas, sigurado yung ginawa kay Digong, kay Duterte na aarestuhin tapos dadalhin sa Interpol, tapos yung Interpol dadalhin sa ICC, ganun pa rin ang mangyayari. Kaya mukhang seryoso na itong bantang ito, kaya nga ang Senado mismo naghahanda na rin sila. Kasi siyempre, posibleng mangyari, magtago sa Senado sila Bongo, saka si Bato. Kung hindi man si Bongo, kasi nagtatago na ngayon si Bongo, baka si Bato. Kaya si Ping Lacson magpapatawag ng kaukus ng mayorya ng Senado sa 18, sa Wednesday. Magpapatawag daw ng kaukus si Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, kailangan nilang pag-usapan yan. Anong gagawin kay Bato at Bongo? Halimbawang humingi ng tulong sa kanila, anong gagawin nila? Actually, yung problema ni Cayetano, paubos na ang kanyang miyembro.
siyam sila. Siyam yung minorya ng Senado. Tapos kung si Bato ngayon nagtatago na, ewan natin kung si Bongo magtatago na rin. Ha? Kaya ano talaga ito mga kabunyog? Talagang seryoso itong usapin na ito sa kanila. Ha? Kaya kahit pa anong sabihin, hindi talaga nila pwedeng baliwalain ito. Kasi siguradong lalabas ang arrest warrant. Hindi lang alam kung kailan, pero siguradong lalabas. Lalo pa, nilabas na ang mga pangalan nila, nila Bongo, nila Bato, ni Aguirre, ni Albayalde, ni Casculan, ni Danao, nila Piña. Yun, linabas na ang mga pangalan nila. Araw na lang binibilang nito. Mga kabunyog, mga kababayan. At sinabi na rin ni Yussi Claire Castro, walang mababago. Kaya yung sinasabi ni Ping Lacson, di ba sabi ni Ping Lacson, hindi. Dapat dalhin muna sa korte. Kapag may warrant of arrest ng ICC, dalhin muna sila sa lokal na korte. I-exhaust muna lahat ng legal remedies. Huwag naman kaagad-agad dalhin sa Interpol tapos dalhin sa ICC. Yun ang sabi ni Lacson. Problema, hindi naman siya presidente ng Pilipinas. Ang presidente ng Pilipinas, si PBBM pa rin. Ano ang stand ng Malacanang? Yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Hindi naman magsasalita ng ganun si Yussi Claire Castro nang hindi muna nagtanong sa executive secretary o sa presidente. Siyempre, nagtanong muna yan si Yussi Claire Castro bilang spokesperson. Nagtanong yan. Ano po bang gagawin natin? Ano pong stand natin? Katulad pa rin po ba ng dati? Pag tinanong po ako ng media, nung tinanong siya ng media, anong sagot niya? Ang sagot niya, Yussi Claire Castro, nung tinanong siya ng media, pareho pa rin ng dati. So, ibig sabihin, aarestuhin si Bato, aarestuhin si Bongo, ito-turn over sa Interpol, Pagka-turn over sa Interpol, ito-turn over naman ng Interpol sa ICC. So, ganon. Ang magliligtas lang sa kanila ay ang Korte Suprema. Yan lang yung pwedeng magligtas sa kanila. Korte Suprema. Paano masasabing Korte Suprema? Kapag naglabas ang Korte Suprema ng TRO, Temporary Restraining Order, ibig sabihin, i-restrain ang gobyerno na wag i-arestuhin sila Bato at sila Bongo, o kaya kung aarestuhin, dalhin sa lokal na korte, yun ang makakapagpa-stop sa gobyerno. Pero hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema, wala. Kung ano yung dating ginawa kay Duterte, yun daw ang gagawin uli. Yan. Kasi, pinapanindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa kay Duterte. So, yun pa rin ang gagawin. Kaya lang, si Lacson kasi, naaawa daw. Naaawa kay Bato at kay Bongo. Kaya, gusto nila, wag nang gawin yung ginawa kay Duterte na kaagad-agad tinurn over sa Interpol. Ang gusto nila, i-turn over muna sa lokal na korte. Yung korte na ang mag-decide kung anong gagawin. Kumbaga, i-exhaust muna yung legal remedy sa korte. Kaya lang, wala pa namang sinasabi ang Korte Suprema na ganun ang dapat gawin. As far as yung gobyerno ang concern, ibig sabihin yung DOJ, DILG, yung dati pa rin nilang ginawa, yung pa rin ang gagawin. Malinaw yung binitiwang salita ni Yussi Claire Castro. Isusurrender pa rin sa Interpol. Kaya ang tanong ngayon kay Bongo, ang may problema dito si Bongo Bakit si Bongo ang may problema? Si Bato nag-decide na. Wala pa nga ang warrant of arrest, nagtatago na. Di lalo namang hindi naman susurrender yan kung may warrant of arrest na. Ang problemado ngayon si Bongo. Ano bang gagawin niya? Kapag hindi siya nagtago at wala namang order ang Korte Suprema, malinaw na ang gagawin kay Bongo. Aarestuhin siya, dadalhin sa Interpol, dadalhin siya sa ICC. Siyempre, ayaw ni Bongo nun. Ayaw ni Bongo nun. O anong gagawin niya? Magtatago siya. Hindi siya handa sa pagtago. Hindi sanay magtago si Bongo ang magdi-decide sa ganyan na itong magkapatid na Rimulya
Si Ombudsman Buying, si Junvic, siyempre si Nartatis bilang PNP chief, maghihintay ng command yan kay Junvic Rimulya. Kaya lang, ngayon pa lang kasi, alam na natin kung ano ang stand nila Junvic eh. Sinabi na ni Junvic, dati pa rin ang gagawin nila. Questionably pa dito si Bongo. Anong plano niya? Anong plano ba ni Bongo? Kasi si Bato nag-decide na magtago. Lalong hindi naman yan magpapakita si Bato. Kahit lumabas, ay lalo na pag lumabas na ang arrest warrant, lalo na ngayon. Ay ngayon kumpirmado na ang mga pangalan nila. Si Bongo kasi, kahit hindi pa lumalabas yung mga pangalan, alam niya na. Alam niya na pangalawa siya kay Duterte. Kaya anong ginawa ni Bato? Nagtago na kaagad. Sa tingin ko, hihintayin ni Bato na manalo si Sara Duterte. Pag nanalo si Sara Duterte, mapipigilan na siyang i-arestuhin. Wala namang pulis ang ICC. Pag presidente si Sara, hindi makakagalaw ang PNP, hindi makakagalaw ang CIDG. Kasi pag sinabi yan, huwag niyong gagalawin sila Bato at sila Bongo. Walang magagawa yan. Kaya kailangan talaga nilang magpresidente si Sara. Ang problema, gaano naman sila kasiguradong mananalo si Sara? Ay mai-impeach na eh. Pag na-impeach yan at na-convict yan, hindi na yan makakatakbo. Pag hindi na yan nakatakbo, wala na. Sinong papatakbuhin nila? Si Bongo. Eh di ba ang iniisip nila kung hindi makatakbo si Sara, si Bongo? Eh problemado rin nga si Bongo eh. Kaya wala. Kumbaga windang na ngayon ang kampo ng Duterte. Sa totoo lang. Sinong papatakbuhin nila? Si Robin Padilla, si Marcolet. Pag na-impeach si Sara Duterte at saka na-convict, hindi na yan makakatakbo. Pag hindi na yan nakatakbo, ang plan B sana nila si Bongo. Eh, problemado rin nga si Bongo eh. So, sino na naman ngayon ang patatakbuhin ng Duterte camp? Si Marcoleta, si Robin Padilla. Wala, hindi mananalo yan. Kaya itong mga kabunyog, ang pinakamalaki ang problema sa ngayon, si Bongo. Kasi si Bato sanay magtago. Si Bato may training sa militar. Hindi, ano niya yan? Ang talagang hindi handa na magtago, si Bongo. Ang problema, ayaw din naman ni Bonggong pumunta ng dahig sa ICC. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.